Sabi niya, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Ito, simple lang ito pero rat. Itong mga taong ito, tinanggap na nila ang biyaya ng Diyos. Tama o hindi? Aninagin nyo. They have received the grace of God. But now, mukhang akala nila, dun na lang sila sa unang biyaya nun. And so, yung ibang grace, nagiging ineffective na. Wala na silang gagawin, wala na silang pagpapatuloy, o kung ano-ano na ang ginagawa nila. Sabi ni Pablo, do not receive God's grace in vain. At malinaw ang ibig sabihin kung gayon yan, that a believer can make the grace of God ineffective. Ineffective. Sabihin nga po natin yon, ineffective. How can we make the grace of God ineffective? Magandang araw po. Hindi pa rin tayo natatapos dito sa aking tinatalakay sa inyo tungkol sa how do I know that I am chosen by God? At bagamat tungkol pa rin sa biyaya ng Diyos ang ating pag-uusapan, ang tumbok naman ng aking ipapahayag sa inyo ay pinamagatan kong, can a believer malign the grace of God? Can a believer malign the grace of God? Mamaya ay papakita ko rin sa inyo ang mga ilang salita na katulad ng malign na yan. Pero yan ay nangangahulugan ng paggawa ng mga bagay na hindi sang-ayon sa biyaya ng Diyos. Sa ating pagtunghay pa lamang sa mga bagay na ipinangaral ko sa inyo tungkol sa the grace of God, ay napapansin natin na maraming nagtuturo nito. At ang bawat isa ay hindi naman sang-ayon sa mga itinuturo ng iba. Katulad ko po, talagang lantaran na ihahayag ko yung mga maling pagtuturo tungkol dito sapagkat naniniwala ako na ito ay napakahalaga para sa mga mananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin, hindi lamang para sa ating kaligtasan, sa ating mga kasalanan sa nakaraan, kaligtasan pa rin sa kapangyarihan ng kasalanan sa kasalukuyan, at ang biyaya pa rin ng Diyos ang inaasahan natin sa pagdadating ng ating Panginoon Kristo. Kung maraming nagtuturo nito at hindi naman sang-ayon ang bawat isa sa mga iba, ay nangangahulugan ito na hindi lahat ay totoo. Tingnan po ninyo ang katotohanan ito, mga kapatid. Maaring lahat ng nagtuturo tungkol sa biyaya ng Diyos ay mali. At sasabihin ko po sa inyo na hindi ako ligtas sa bagay na yan. Pero tinitiyak ko sa atin na hindi lahat ay maaring maging tama. Nakukuha po ba ninyo? Ulitin ko lang po. Sa dami ng nagtuturo ng tungkol sa biyaya ng Diyos, na ito naman ay magkakakontra, ay nangangahulugan na hindi lahat ay tama. Maaari silang maging mali lahat, kasama ko dyan. Pero hindi sila pwedeng maging tama lahat. Sana po ay naunawaan na ninyo. Pero ako'y naniniwala na may katotohanan tungkol sa bagay na ito. At ano yon? Yun yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. Nangangahulugan kung gayon ay kailangan lamang magbase tayo sa salita ng Diyos at ingatan sapagkat nakita ko na marami ay talagang pinipilipit ito para maitama doon sa kanilang paninindigan. Isang babala pa na kapag ka ito ay pinapaganda at tila walang bahagi ang tao at walang gagawin ng tao, diyan kayo maging maingat sapagkat ganyan mandaya ang dyablo. Sa pandarayan ng dyablo, lagi niyang kinukuha yung magugustuhan ng tao pero hindi sang-ayon sa sinasabi ng Diyos. Ulitin ko na diyan kayo dapat maging maingat. Gusto ko lang gamitin itong sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 2:15. Sinabi niya, 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and correctly handles the word of truth. Sa bahaging ito ng sinulat ni Pablo kay Timoteo ay nais kong magpakita sa inyo ng mga ilang katotohanan. Tandaan natin na si Timoteo ay disciple ni Pablo. Mula pagkabata, matagal din silang magkasama hanggang sa dumating sa punto na sila na nga ay nagkahiwalay.
At nung si Timoteo ay nandoon sa iglesia ng Ephesus, ay ito na yung bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa kanya. Ano ang sinasabi niya? Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and correctly handles the word of truth. Nangangahulugan mga kapatid, na sinasabihan ni Pablo si Timoteo na pagsumikapan ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Tignan po ninyo ha, kahit ito ay inalaga niya, dinisciple niya ng matagal na panahon, alam ni Pablo at inaamin niya na hindi pa rin sapat ang naibigay niya kay Timoteo. At ngayon ay kailangan niyang mag-aral, manangan sa pagtuturo ng banal na Espiritu sa kanya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ay kailangan niya itong gawin. At bakit? Sapagkat may mga kailangang ituwid si Timoteo sa iglesyang ito. Sinabi pa nga ni Apostol Pablo na pigilan mo ang mga nagtuturo ng maling doktrina. At sinabi rin niya na bantayan mo ang iyong buhay at doktrina. Pero ang nais kong pansinin natin dito ay yung sinabi niya sa bandang huli, who correctly handles the word of truth. Who correctly handles the word of truth. Ang bagay na yan ay nagbibigay sa atin ng kaisipan. Una sa lahat, na may mga humahawak ng Biblia ng incorrect. Mga kapatid tandaan nyo ang bagay na yan. Kung ipinapaayos ni Pablo kay Timoteo ang paghawak niya ng salita ng Diyos ay dahil may mga humahawak ng salita ng Diyos na incorrect. Mali ang kanilang paghawak sa Biblia. May narinig lang po ako na ganito, isa lang po ito, na sinabi daw ng leader na hindi na natin kailangan ang maraming salita ng Diyos. Maniwala lang tayo, panghawakan lang natin ang John 3:16, maliligtas na tayo. Alam niyo ba yung ganyang mga salita? Galing yan kay Satanas. Demonic yan. Simple lang ang mga tanong ko dyan. Bakit nagbigay pa ang Diyos ng mahigit 31 verses sa atin kung isa lang pala ang kailangan natin? Number 2, ipaliwanag mo kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos diyan, sapagkat may ilang uri ng pag-ibig at hindi mo yan pwedeng ipaliwanag sa sarili mo. Sasabihin ko, maliwanag na ikaw ay kay Satanas. Ipaliwanag mo ang ibig sabihin ng world, sapagkat ang world sa Biblia ay napakaraming ibig sabihin yan. Dalawa pa lang yan. Pero ayokong masyadong pag-usapan yan. Binibigyan ko lang kayo ng babala na mayroon talagang mga kasangkapan ng Diablo sa mga nagsasabing iglesia ng born again na hindi marunong humawak ng salita ng Diyos, incorrect ang kanilang paghawak. At dito nga ay pinapakita ko sa inyo na tinuturuan ni Apostol Pablo si Timoteo na hawakan ang salita ng Diyos ng maingat at tama. May mga hindi tama na paghawak sa salita ng Diyos. At siyempre, dahil tayo ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos para sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ay nangangahulugan kasama diyan ang paghawak ng tama sa salita ng Diyos at hindi tayo manangan sa ating sarili. What we are talking in here is about maligning the grace of God. At naiisip ko ang katotohanan ito. Bago ko sabihin ay basahin ko sa inyo ang Ezekiel 28:14. Ezekiel 28:14. You were anointed as a guardian cherub, for so I ordained you. You were on the holy mount of God. You walk among the fiery stones. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. Yan po ay tinuloy ko na sa verse 15 para makita nyo na ang sinasabi sa mga talatang ito ay walang iba si Satanas. Pero meron akong nais na pansinin ninyo na itinawag kay Satanas bago siya mahulog sa kasalanan. Ano yon? Sabi niya, you were anointed as a guardian cherub. Si Satanas ay guardian cherub. At kung aaninagin natin ang mga naisulat sa kanya sa dalawang bahagi ng salita ng Diyos bago siya magkasala,
sa Isaias 14 at dito sa Ezekiel 28 ay siya ang tagapanguna sa mga pagsamba sa Diyos, sa mga anghel. Pero isa pang bagay na pansinin ninyo, yung sinabi niya, you were anointed as a guardian cherub. Ano ang anointed? Ang anointed ay katulad ng ating Panginoong Jesucristo. He was the Messiah, the anointed one. Nangangahulugan na pinagkalooban ng biyaya ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos para maging katanggap-tanggap ang paglilingkod niya sa Diyos. Ganon din naman ang Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao. At dapat ay mailagay sa ating isipan na ang mga nagsasabing born again ay hindi tatanggapin ng Diyos ang kanilang mga sariling kagagawan sa kanilang sariling lakas at katalinuhan ang kanilang paglilingkod. Nakukuha po ba ninyo? Kaya delikado yung mga hindi tunay na born again na nag-aakala na naglilingkod sila sa Diyos kung ano-ano ang mga pinaggagawa. Marami talaga ay masusurpresa katulad ng sinabi ng Panginoon, away from me, you evil doers. Yung evil doers ay maraming ibig sabihin niyan at isa diyan ay ginagawa mo ang mga bagay-bagay sa iyong sariling pamamaraan at kagustuhan, lakas, na inaakala mo na para sa Diyos. Hindi ang katanggap-tanggap sa Diyos. Pero napansin ba ninyo? Na si Satanas, binaliwala niya, he maligned the grace of God that was in him. Nangangahulugan mga kapatid, na sigurado at ipapakita ko sa inyo sa Biblia na ito ay maaaring gawin ng tao. Diyan pa lang ay marami nang na-expose sa aking sinasabi tungkol dito sa mga erroneous grace, full grace, once saved, always saved. Hindi mo pwedeng sabihin yan kung pwede pa lang i-distort ng isang mananampalataya ang biyaya ng Diyos. Ipapakita ko sa inyo yan, hindi nyo ito pwedeng tanggihan dahil ang aking ginagawa ay gusto kong mabuksan ang mata at kaisipan ng mga Kristiyano sa mga katotohanan. Idagdag ko pa ang isang bagay na ito. Kapag ka ang isang tao ay nagtuturo ng tungkol sa biyaya ng Diyos, na pinipili lang niya ang iilang talata na gusto niya tungkol sa biyaya ng Diyos, he has already maligned the grace of God. He has already maligned the grace of God. Sa bagay na yan ay parang tinatanggihan niya ang pamamaraan ng Diyos, mas magaling na siya kaysa sa Diyos, lalo na sa banal na Espiritu. Hindi ba natin dapat ingatan ang mga bagay na ganyan, mga kapatid? Panahon na para alamin natin ang katotohanan sapagkat ang dyablo, ang hangarin niya ay hulog ka sa paglayo sa Diyos. Idagdag ko pa ang isang katotohanan ito. Alam niyo ba na sa Panginoon pa lamang, maraming sumampalataya sa Kanya, naging tagasunod niya, na kalaunan ay hindi nila kayang tanggapin ang mga salita ng Panginoon kaya sila ay nagsialis. Hindi naman ito tungkol sa biyaya ng Diyos dahil hindi pa pumapasok ang dispensation of the Holy Spirit during that time. Pero ang ibig kong sabihin diyan ay maaring sumampalataya ang isang tao pero pag hindi siya nagpatuloy ay mawawalan ng kabuluhan ang pananampalatayang yon. Sinasabi ko yan sapagkat yung mga katuruan na by faith alone ay ipinapakita ko sa inyo na nangangahulugan na kapag ka hindi nagpatuloy ang tao ay mapapahamak pa rin siya. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang once saved, always saved ay satanic, demonic doctrine. Tandaan nyo yan. Choosy rin yung mga nagtuturo dyan. Sa mga teksto na nais kong basahin tungkol dito sa sinabi ko na iniwan ng mga ilang mananampalataya at mga alagad ng Panginoon ay sa John 6:60 to 66, John 8:30 to 59. Medyo mahaba po pero nais ko ipakita sa inyo kung ano ang maaaring gawin ng mga sumampalataya na pero umalis pa din sila sa Panginoon. Mga kapatid, hindi nakakaunti ang isiniwalat ko sa inyo na mga kamalian tungkol sa biyaya ng Diyos, mga itinuturo na wala talagang katotohanan sa banal na kasulatan. At ngayon ay pagpapatuloy ko ito
At ang pamagat nito ay, can a believer malign the grace of God? Can a believer malign the grace of God? Nais kong ipakita sa inyo ang aking unang punto sa aklat ng 1 Peter 5:10 and 12. 1 Peter 5:10 and 12. And the God of all grace, who called you into his eternal glory in Christ after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. With the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written you briefly, encouraging you and testifying that this is the true grace of God. Stand fast in it. Si Pedro rito ay ina-address sa mga Kristiyanong nangalat dahil sa kanilang sinapit na persecution. Matindi ang kanilang nararanasang suffering. Subukan niyong basahin ang aklat ng unang Pedro at makikita niyo kung gaano karami ang suffer na binabanggit niya. Sinabi ko po yon sapagkat maraming Kristiyano ay ayaw nila ng suffering. Pero maraming dahilan kaya pinapahintulutan ito ng Diyos. Isa dyan ay para hubugin tayo sa wangis ng Panginoong Jesucristo. At sinabi nga ng Roma 8:17 na kung hindi ka magsasuffer na kasama ng Panginoon sa kanyang paghihirap, hindi ka magmamana ng kanyang mga mamanahin. Naniniwala ba kayo doon? Sige, basahin niyo po, Roma 8:17. Pero dito sa isinulat na ito ni Apostol Pedro, ay pansinin niyo yung sinabi niya, this is the true grace of God. This is the true grace of God. Ano ibig sabihin yan? That from that time na isinusulat ito ni Pedro, ay meron na talagang nagtuturo ng hindi tama tungkol sa grace of God. Dito rin nagmumula yung various forms of grace sa chapter 4 verse 10 ng 1 Peter. Pero ang punto ko diyan, if there is a true grace of God, there was or is a false grace. May hindi tama mandarayang biyaya ng Diyos. Hindi ba tayo dapat maging maingat diyan? At sinabi nga ni Pedro, stand fast in it, na nangangahulugan na ang isang Kristiyano ay pwedeng mawala, mahulog, bumagsak mula sa biyaya ng Diyos. Sinabi ko po yun para ipakita sa inyo sapagkat maraming nagtuturo, hindi ka na mawawala kay God, si God ang gagawa. Hindi, sabi nga ni Pedro, stand fast in it. Ikaw ay may bahagi para ikaw ay makapanatili. So ang number 1 natin is that there are false grace. There are false grace. Sapagkat nakikita ko na marami na ay iba-iba na ang kanilang mga itinuturo. Ang ating pangalawa ay dito sa Judas 1:3 hanggang 4. Jude 1:3-4. Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write to you and urge you to contend for the faith that was once entrusted to God's holy people. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of God into a license of immorality and deny Jesus Christ as only sovereign and Lord. Dito naman sa sinulat na ito ni Judas, ito yung Judas na kapatid ng Panginoon sa laman, na kalaunan ay naging masidhi sa kanyang pananampalataya sapagkat nakita niya kung paano mabuhay ang Panginoon nung siya ay naging tao bilang kanyang kuya. Itong si Judas ay na-realize niya na napakataas ng standard ng Panginoon. Kaya tignan niyo itong dalawang ito, kasama diyan si Santiago na mas matanda sa kanya, na sumulat din. At kung bakit napaka-istrikto ng kanilang sunulat ay sapagkat nakita nila kung paano namuhay ang anak ng Diyos. Nais kong sabihin ito, kung ang Kristiyano ay pabaya, malamya, careless, tila walang pakialam, ay hindi pa niya nauunawaan ang Panginoong Jesucristo. Hindi bale kung ikaw ay baby Christian, pero kung ikaw ay matanda ng Kristiyano,
na gano'n ang iyong kalalagayan, malaki ang problema mo sa iyong natutunan at pamumuhay o kaya baka tinatanggihan mo rin ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Ngayon ay balikan natin yung sinabi niya na who pervert the grace of our God. Tingnan niyo mga kapatid ha, yung salitang pervert dito, ang ginamit sa King James ay lasciviousness, na ang ibig sabihin ay they distort, they misrepresent the grace of God. Ulitin ko yon. Ibig sabihin yan, they distort, they misrepresent the grace of God. At sinabi ko nga na ito ay maaga pa sa mga Kristiyano. They are still in the first generation of Christianity. Pero pinasok na sila ng mga ganitong kalalagayan at ang tinitira ay tungkol sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, nais kong gawin ito para direkta na tayo ay makapag-evaluate sa ating sarili. Baka nagagawa rin nating i-distort, i-misrepresent, i-pervert ang biyaya ng Diyos. Sasabihin ko ito sapagkat maraming Kristiyano hindi ito aangkinin, hindi ito tatanggapin, hindi ito aaminin. Kaya ang gagawin ko ay parang itututok ko sa kanila ang salamin para makita nila at sana'y umamin sila sa katotohanan. Ano ang sinasabi ni Judas dito? For certain individuals whose condemnation written about long ago have secretly slipped in among you. Sila ay nasa sa inyo. Kasama nyo sila. They are ungodly people, sabi niya, who pervert the grace of God into a license of immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Alam nyo, ang immoralidad ay maraming klase yan. Hindi lang yan tungkol sa laman o sa kagustuhan ng laman. Pero sa tingin ko, mostly yan ang tinutukoy yan. Ito lang ang paalala ko sa inyo. Pansinin nyo kung mabigat ang pangangaral ng inyong pastor laban sa immoralidad. Pero dapat din ninyong ingatan sapagkat marami ay mapagkunwari na nangangaral laban sa immoralidad pero sila ay nabubuhay sa immoralidad o gumawa ng immoralidad. Mga kapatid, ang tinutukoy ko dito ay yung gumawa na ng hindi tama, ipinagtatanggol pa. Alam nyo, marami akong nakikitang ganyan. At ang mga ilan nga ay nagresolba doon sa biyaya ng Diyos na kahit ganoon ang kanilang mga ginawa at ginagawa, maliligtas pa rin sila. O maalala nyo ba yung isang Amerikano na ang galing magturo sa publiko at internet, nagpupunta pa rito sa Pilipinas? Hindi ko lang maalala ang pangalan pero hindi ako takot na isiwalat yon. Siya pala ay matagal nang gumagawa ng immoralidad. Isa yon sa mga Lingorist ministry preachers. Meron pang isang kasama yung mga yan, yung Jeremiah, hindi ko matandaan ang kanilang mga pangalan, ay nauna nang nag-commit ng immoralidad. Lagi kong sinasabi, sa mga apostol, walang isang apostol na nahulog sa immoralidad. Bakit? Sapagkat pinananahanan sila ng Espiritu ng Diyos na sa kanila ang biyaya ng Diyos. At alam nyo, kung tayo man ay magkasala, mahulog, sana po ay huwag na tayo magkunwari, aminin natin ng buong buo kung ano ang nagawa natin para ang habag ng Diyos ay sumaatin. Punta ako rito sa pangatlo, pero ang pangalawa natin ay grace can be perverted. Grace can be perverted. Number 3, Galatians 1:6. Galatians 1:6. Sabi ni Paul, I am astonished that you are so quickly discerning the one who called you to live in the grace of Christ and are turning into different gospel. Tingnan niyo ito mga kapatid. Si Pablo, nabalitaan niya na yung mga tinuruan niya ng mga taga-Galacia ay tumatalikod na sa biyaya ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng ibang mabuting balita. Tandaan niyo itong isang katotohanan ito mga kapatid. Ang mabuting balita na tinutukoy niya rito ay malamang hindi yung ebanghelyo tungkol kay Kristo sa kanyang pagparito,
kamatayan, huling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, kundi yung ebanghelyo tungkol sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Malamang yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Pero para mabigyan kayo ng idea kung ano ito, ay yung mababasa, kundi sa Galatians 1:10 ay ganito ang sinabi niya. If I am still trying to please man, I may not be a servant of God. Ano ang ibig sabihin yan? Nagbibigay yan ng kaisipan at kaunawaan sa atin na yung ebanghelyo na ngayon na tinatanggap ng mga taga-Galacia ay mga man-pleaser sila. Yung masarap sa pandinig, yung katanggap-tanggap sa mga tao na kahit nabubuhay sa laman. Ipinapakita ko sa inyo na sa konteksto ay makikita ang ibig sabihin niyan. Ayan, ang pangatlo natin, a believer can still turn away from the grace of God. Pwede mong talikuran ang biyaya ng Diyos. Number 4. Dito naman tayo sa Galatians 5:4. Galatians 5:4. You who are still trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Ito, maganda ito mga kapatid na unawain. Pag binasa nyo yan, beginning verse 1 ng chapter 5 hanggang dito sa sinasabi ni Apostol Pablo, ay tungkol sa mga mananampalataya na umaayon na magpatuli at magsikap sa mga batas ni Moises. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan ay binabalikan nila yung Old Covenant. Alam natin na ang mga churches na pinut up ng mga apostol, lahat yan ay nasa New Covenant. Pero dahil maraming mga Hudyo at mamaya ay makikita nyo kahit mga Hentil ay bumabalik doon sa Old Covenant, may mga Hudyo na ginugulo ang pananampalataya ng mga Kristiyano. At sinabi kong Kristiyano, siyempre kasama diyan ang mga Hudyo o kaya ay mga Hentil na sumampalataya sa Panginoon. Pero itong mga Hudyong ito, mga Judaismo o kaya ay mga Kristiyano na hindi nakakaunawa sa kaibahan ng Old and New Covenant, ay pilit nilang ipinapatupad muli ang Old Covenant. Kaya ang tinutukoy ni Pablo rito sa Galatia 5 ay tungkol sa pagtutuli. Ano ang pagtutuli? Ang pagtutuli ay tanda ng pagpasok ng isang tao sa tipan sa Diyos. Pag binasa nyo ang Genesis chapter 17, diyan nagpasimula na ipatuli ng Diyos ang lahat ng mga galing kay Abraham, mga salinlahi ni Abraham. Pero pwede ring mga Hentil, katulad ng mga alipin niya. Pag sila'y nagpatuli, dahil sa paniniwala sa Diyos, okay, tinatanggap yung mga yun. Pero ang pinupunto ko rito, ay kapag ka pumasok ka dyan, iniiwanan mo yung isa, hindi pwedeng dalawa ang tipan mo sa Diyos. Yan ang Diyos, isa lang ang tipan niya sa bawat panahon at tao. Sa Old Testament, sa Old ay Old Covenant. Ibig sabihin, yung ginawa niya sa pamamagitan ni Moises sa Israel. Sa atin ay yung ginawa naman ng Panginoon na pakikipagtipan sa Ama doon sa langit at naipaliwanag ko na sa inyo ang halaga ng pagtutuli sa bagay na yan. Because that is the token of the New Covenant. Pero ang pinupunto ni Pablo rito, na kapag ka ang isang Kristiyano ay nagsisikap sa kautusan ng Diyos, kay Moises, Old Covenant, sabi ni Pablo, nahiwalay na kayo kay Kristo. You have been fallen away from grace. Now, gusto ko makita nyo ito. Muli itututok ko na naman sa inyo ang salamin kasi marami magde-deny sa bagay na ito. Anumang bagay na inaangkin mo sa Old Covenant, mga provision, yung mga utos, batas at pagpapala sa Old Covenant, pumapasok ka sa tipan na yon. At kapag kayo nang inaangkin mo, nahihiwalay ka na kay Kristo. You have fallen away from grace. At ang tawag ng pahayag 2:9 at 3:9 at 10, ang isang Kristiyano na nagsisikap na gawin ang mga kautusan ni Moises
at inaangkin ang mga pagpapala nito, tinatawag ng Biblia na sinagoga ni Satanas. Tinatawag ng Biblia na sinagoga ni Satanas. Hoy, ingat kayo. Sapagkat may mga simple na paggawa niyan. Itong mga nag-aakala na sa pamamagitan ng mga ilang pinagagawa ng Diyos sa lumang tipan, ay ginagawa rin ng marami. At pagkatapos diyan ay inaangkin yung mga biyaya at pagpapakabanal na ginagawa o nagagawa sa pamamagitan ng paggawa nun. Hindi nyo ba napapansin na ang daming mga Kristiyano ay gumagawa ng mga pagdiriwang ng mga kapistahan, pagpapatunog ng mga shofar, at kung ano-ano pa na akala nila nakakadagdag sa kanila? Sa mga Hudyo yon. Pag ginawa mo yon, you have been alienated from Christ, nalayo ka na kay Kristo, naligaw ka na, at nahulog ka na mula sa biyaya ng Diyos. Di ba nakakatakot yan? Pero ang punto natin dito mga kapatid, a believer can be fallen away from grace. A believer can be fallen away from grace. Malinaw yan dito. Ang ating panglima, 2 Corinthians 6:1. 2 Corinthians 6:1. Sabi niya, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Ito, simple lang ito, pero rat. Itong mga taong ito, tinanggap na nila ang biyaya ng Diyos. Tama o hindi? Aninagin nyo. They have received the grace of God. But now, mukhang akala nila, dun na lang sila sa unang biyaya nun. And so, yung ibang grace, nagiging ineffective na. Wala na silang gagawin, wala na silang pagpapatuloy, o kung ano-ano na ang ginagawa nila. Sabi ni Pablo, do not receive God's grace in vain. At malinaw ang ibig sabihin kung gayon yan, that a believer can make the grace of God ineffective. Ineffective. Sabihin nga po natin yon, ineffective. How can we make the grace of God ineffective? Doon sa mga ipinakita ko sa inyo, doon sa video number 12, video 13 na tayo ngayon, ay ipinakita ko sa inyo na lahat ng maraming bagay na ang daming ginagawa ng mga Kristiyano ay nagagawa lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya kung ikaw ay walang ginagawa, hindi mo ginagamit ang gift mo, you are making the grace of God ineffective. Kaya tatanungin kita, do you truly have the grace of God? Meron ka ba talagang biyaya ng Diyos? Sabi ni Pablo I work harder than any other. Not me, but because of the grace of God in me. Kaya isa pang tanong, do you make the grace of God effective? Nagagamit mo ba yon? O it has become ineffective? Kung ililihis mo ang sarili mo diyan, hindi ka na maaayos. Bagsak ka na. At yan ang problema ng maraming Kristiyano na iniiwas nila ang kanilang mga sarili sa responsibilidad at obligasyon, pero inaangkin nila yung mga magaganda na katulad din yan ng pag-angkin ng marami sa mga pangako ng Diyos kay Moises, pero iniiwas nila ang kanilang mga sarili sa mga sumpa na dala ng hindi pagiging masunurin. Punta tayo dito sa ating pang-anim, Hebrews 12:15. Hebrews 12:15. Isama ko ng 16 para makita natin kung anong ibig sabihin ng sumulat dito. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one can see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as eldest son. Malinaw dito sa sinabi niya that a believer can fall short of the grace of God. A believer can fall short of the grace of God. How? Sabi niya sa verse 15, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many.
See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, and for a single meal sold his inheritance rights as the eldest son. So diyan ay makikita natin ang mga ilang kadahilanan para ang isang mananampalataya ay kapusin sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin ay hindi niya ginagamit at pinagkakatiwalaan yung biyaya ng Diyos dito. By how? Sabi niya, by having a bitter root grows up. Ano ibig sabihin yan? Yung meron kang kapaitan sa puso mo, yung ikaw ay hindi marunong magpatawad o magtiwala sa Diyos sa mga nakapanakit sa iyo. Number two, sabi niya, or is sexually immoral. Bagamat ito ay natalakay ko na doon, ipinapakita niya talaga ang bigat na kapag ka ang tao'y hindi nagtatagumpay sa immoralidad, sa sexual immorality, is that they have fallen short of the grace of God. At ang pangatlo ay sinabi niya, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay kapag ka ang prioridad mo ay mga bagay sa mundong ito, mga material na bagay, yan ang hinihingi ni Esau na blessing kalaunan na nawala sa kanya dahil inuna niya yung mga bagay para sa mundong ito at hindi rin siya interesado doon sa paraan ng pagpapala ng pagiging panganay. So makikita nyo na a believer can fall short of the grace of God. Pwede kang mahulog doon. Pwede kang kapusin sa biyaya ng Diyos. So, ito po, salamin. Magsalamin na naman kayo. Ikaw ba ay nahulog na mula sa biyaya ng Diyos? Ikaw ba ay kinakapos na? Ano po sa tingin ninyo? Sa ating pampito, Hebrews 10:26 to 39. Medyo mahaba ito, pero nais ko lang sabihin sa inyo, nakunin ko lang yung mga nagpapakita na may problema ang isang tao sa biyaya ng Diyos kapag ka ganito ang kanyang ginagawa. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of judgment and raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, who has insulted the Spirit of grace? For we know him who said, "It is mine to avenge, I will repay." And again, the Lord judges his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Alam niyo, maraming Kristiyano ay hindi tinatanggap ito. At hindi raw sila mawawala sa biyaya ng Diyos. Dahil doon sa verse 39. Ipinagpauna ko yon para makita nyo na wala akong tinatago. Sapagkat sinabi doon, nagsumulat, but we are not of those who drift away. Yun na lang ang pinanghahawakan. Pero, alam niyo mga kapatid, hindi naman ito iwawarning ng ganito at malinaw naman na ang binabalaan ay mga tumanggap ng biyaya ng Diyos dahil they can trample the Son of God and insult the Spirit of grace. At bukod doon, ilan na yung nakita natin na maaaring gawin laban sa biyaya ng Diyos? Pero tignan nyo si Satanas yung verse 39, matindi talagang panghawakan yun. Hindi tayo tatalikod, hindi tayo mawawala, hindi tayo, naku po talaga naman, oo. Ang ibig sabihin nun, pang-general yon, hindi para sa'yo o kaya ipipiliin ka na isesegregate ka, pang-general yon na lahat ng mga nakikitang magpapatuloy, they are not of those who drift away. Pero tingnan nyo dito sabi ng sumulat, sa verse 26, if we deliberately keep on sinning, deliberately mga kapatid, ay kaiba doon sa nadudulas sa kasalanan. Deliberate means, alam mo lang hindi tama, nagpapatuloy ka. Very dangerous po yan. That is denying the power of the Holy Spirit or the grace of God in us.
Pero makikita rin ninyo rito yung halaga ng kaalaman after we have received the knowledge of the truth. Kasi delikado yung nanghahawak ka sa biyaya ng Diyos, wala kang kaalaman. You don't have the knowledge of the truth. Delikado yan. Now, tandaan nyo rin ito. Truth is a responsibility. Truth is a responsibility. Lagi kong sinasabi yan sa inyo dito sa True Bread. Truth is a responsibility. Marami hindi nakakapakinig ng mga katulad ng sinasabi ko sa inyo. Natutuwa kayo na nakikita nyo yung katotohanan dito, pero hindi yan advantage kung hindi ka nagpupursige na mabuhay para dyan, para sa Panginoon. Sa halip, nagdadala yan ng matinding sumpa sa buhay mo. Mga kapatid, mahaba itong teksto na ibinigay ko sa inyo. Pero gusto ko na ipagpatuloy yung basahin ito at aninagin nyo ano pa ang mga sinasabi para matuto rin kayo. Subukan yung subuan ang inyong mga sarili. O kaya sasabihin ko na subukan ninyong gamitin ang biyaya ng Diyos sa inyo, ang Espiritu na siyang magtuturo sa inyo. At nais kong pumunta at gamitin muli yung 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18 na sinabi ni Pedro, "But grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ." But grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sa nakaraan ay sinabi ko that we can grow in the grace of God. Jesus grew in the grace of God. And all of us believers can grow in the knowledge of God, pero hindi yan hiwalay sa kaalaman, sa katotohanan. Magkakambal yang dalawang yan para matutunan mong gamitin, unawain ang biyaya ng Diyos na nakalaan para sa iyo. Alam niyo, para sa aking pagwawakas, napag-aralan ko na may 8 bagay na nagawa ang mga tao sa banal na espiritu o laban sa banal na espiritu. Ulitin ko, napag-aralan ko na ang mga pinili ng Diyos ay may 8 bagay na maaring magawa laban sa espiritu ng Diyos. Pero ito po ang punto ko. When you do something against the Holy Spirit, that means you are maligning the grace of God. I repeat, when you do something against the Holy Spirit, that means you are maligning, you are distorting, you are misinterpreting the grace of God. At ewan ko kung maalala ko yung 8 yon. Mga kapatid, ito ang mga ilan. 8 offenses against the Holy Spirit na ginawa ng mga pinili ng Diyos laban sa Kanya. 1, you can quench the Holy Spirit. You can quench the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:19. Quench not the Holy Spirit. Number 2, you can grieve the Holy Spirit. You can grieve the Holy Spirit. Ephesians 4:31. And do not grieve the Spirit of God, to which you have been sealed for the day of redemption. You can lie against the Holy Spirit. You can lie against the Holy Spirit. Sa Acts chapter 5, si Ananias sa si Sapphira ay nagsinungaling laban sa banal na Espiritu. Number 4, you can insult the Holy Spirit. Number 5, you can vex the Holy Spirit. Make Him angry. And you can refuse the Holy Spirit. I think yan ay sa chapter 7 ng Acts. Nang sabihin ni Esteban, you always resist or always refuse the Spirit of God. Mga kapatid, sa mga bagay na ito na ginagawa ko, ay pinapakita ko ang concern sa mga mananampalataya. Hindi lang para sa aming iglesia. This is a love for all those who love the Lord. Para makatulong ako sa pag-iingat sa inyo sa laganap na mga kamalian at mga pandaraya ng dyablo sa mundong ito. Sa aking pagtatapos ay nais kong ipaalala sa inyo na nung magpakita ang Diyos kay Moises at ang Diyos ay dumaan sa harapan ni Moises not seeing the face of God because he will die. And there he proclaimed the attribute of God. The God, the gracious God. Gracious means He is full of grace. That means He is full of mercy. Kung manunumbalik ka sa Diyos,
Kung aminin mo ang lahat ng mga nagagawa mo laban sa Diyos bilang isang Kristiyano, sapagkat walang hindi nagkakasala laban sa Diyos, even as we have the Spirit of God today, talagang nag-struggle tayo sa ating mga laban. But we only need to confess, accept, aminin natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos. By the way, yung sinabi ko that God is a gracious God, malamang ay sa Exodus 34. Tingnan niyo ang verse 5. And may that verse of the Bible assures you that God, our gracious God, ay handa kanyang tanggapin sa kanyang mga kamay kung ikaw ay magpapakumbaba at umamin sa kanya na nangangahulugan ng iyong pagsisisi sa mga bagay na hindi tama na nagagawa mo sa kanya. Dito po ako magtatapos sa ating tinalakay, pero marami pa mga kapatid at meron po akong sorpresa sa inyo regarding the fruit of the Holy Spirit. At doon ay marami na naman akong isisiwalat sa inyo sapagkat ang mga bunga ng banal na Espiritu doon has been interpreted in the way the world does it. Abangan po ninyo yan. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Magandang araw po muli. God bless po sa inyo.